Tayo naimbitahan na ni Honorable Chairman dahil sa statement or implied accusation ni DG Lasso that I most probably leaked a video to a certain vlogger, Maharlika. Nag-ugat ang lahat ng ito sa lumabas na PDEA leaks kung saan iniugnay ang pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos at ang aktres na si Maricel Soriano. At dahil doon, nagsagawa ng pangdinig ang Senado sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa bilang Committee Chairman ng Public Order and Dangerous Drugs, kung saan ang layunin ng pagdinig nito ayon sa kanya ay tukuyin kung paano lumabas ang ganitong dokumento na kung ito ay magpapatuloy ay isa itong security threat sa ating bansa. At upang niya ay pwedeng ati-amend ang batas na may kaugnayan sa mga confidential document. At dahil din sa pangdinig na ito, umalma ang ilang kongresista na ayon naman sa kanila ay isa itong political circus at stabilisasyon para sa kasalukuyang administrasyon. Hindi nakakatulong sa bansa, ba't pa natin pag-uubusan ng oras at panahon? Nakita na naman natin na nag-issue na ng statement ang PDEA, diniscredit na nila yung document, wala daw katotohanan yon. Tapos pati yung credibility ng hinarap na witness, questionable. So sa akin, kung yun na yun, di yun na yun. Ba't pa natin bibigyan pa ng more attention? Why don't we focus our efforts, our resources in more important matters such as the rice tariffication law, amending it? Why don't we focus our attention in going against those price manipulators, those hoarders, those scrupulous businessmen behind the increase in rising prices na nagpapahirap sa buhay ng bawat Pilipino? Bakit hindi natin tutukan yung mga problema na hinaharap ng ating bansa na mas may kinalaman sa pag-angat ng antas ng buhay ng ating mga kababayan? So sa akin, this is a mere political circus. I think this is part of a bigger orchestrated destabilization movement against the Marcos administration. Sa kabila ng mga pagbabatikos sa pagdinig na isinagawa ni Senator Bato de la Rosa, hindi ito nagpatinag. At sinabi pa niya sa interview na ito na isinagawa ni Ted Filon at DJ Chacha na may nakaschedule pa rin itong pagdinig. Pakinggan natin ang pagpapaliwanag ni Senator Bato na siyang Chairman Committee ng Public Order and Dangerous Drugs. Never naman tayo nawala sa ating focus, no? Yung ating yung direction ng ating hearing ay investigation in aid of legislation para magagawa tayo ng policies para mahinto na itong mga paglilik ng classified documents. Diyan tayo nakafocus sa ating hearing. Hindi po tayo nag-iimbestiga in aid of persecution. Na-persecute natin yung kung sino yung mga tao nandoon sa dokumento na yun. Sa akin naman kanya, bakit ako nag-conduct ng investigation? Ayun ang problema natin ngayon. Pero hindi ko yung pinaproblema. Bahala na. Basta I'm just doing my mandate being the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Gawin ko yung aking trabaho. Otherwise, I will be remiss of my mandate as the chairman. So, trabaho lang po ito. Kung saan ito hantong, bahala na. Wala lang kung basta trabaho lang. Ito yung leaks ng PDEA. Isang ahensya na under my oversight function bilang senador, bilang chairman ng Dangerous Drugs. So, kailangan natin aksyonan ito. Otherwise, sige na lang ganyan. Sige na ganyan. Lahat na ng mga classified documents natin ay magkakala sa social media, then it will bring down a nation. Kung lalo na yung mga secret at mga top secret documents natin, kung ikakalat yan, ay kawawa ang Pilipinas sa atin. So, aksyonan natin ito before it's too late. Kailangan makahanap tayo ng policy legislations na that will fill the gaps nitong mga sitwasyon na ito. Balak natin i-revisit yung dalawang existing laws na tila hindi napapansin, hindi nagagamit at hindi kinatakutan na mga violator na naglilik ng mga classified documents. Itong isang Graft and Corrupt Practices Act at yung pangalawa, yung Code of Conduct and Ethical Standards of government officials and employees. Tingnan natin kung gaano kabigat ang parusa dito, kung kailangan natin i-amend itong mga batas na ito or gagawa tayo ng panibagong batas na nakatutok lang para dito sa leakage na ito, na para mabigyan talaga ng pangil ang batas na matakot yung gumawa ng paglilik. Otherwise, pabalik-balik, ulit-ulit ito na mangyayari.
I am with him pagdating sa statement na yan dahil hindi lang siya bilang Senate President, kundi kaming lahat ng mga senador, kaming 24 na senador ay nag-iingat talaga na hindi tayo magamit sa politika. Hindi tayo dapat magamit ang ating committee para sa mga agenda ng mga tao na may gustong ipupurso, no? Hindi tayo magpapagamit. I agree with him. Dapat talaga hindi tayo magpapagamit. Otherwise, kung magpagamit tayo, mawala yung objectivity ng ating kinakandak na investigation. Magiging useless ang investigation natin kung magpadala tayo sa politika. Wala pong politikahan ito. Kahit nasabihin nyo na I am identified with the former President Duterte, kung ano man, kung meron mang standing feud between Marcos and Duterte ngayon, hindi po ako magpapagamit. I swear to God, hindi po ako magpapagamit. Yung po bang statement naman po ni former Senator Trillanes, ano ho, kung mamarapatin po ninyo, may tanong lang namin, inyo rin po napakinggan at nabanggit din po doon ano, na ito'y bahagi po ng distab itong ginagawa nyo pagdinig. Short reaction lang po, Senator. Yeah, pag-isabi lang kay Trillanes, Ted, na kung siya ay destabilizer, kilala siya na coup-plotter, wag po ako, hindi po ako ganun. Kung siya ay nagpapagamit ng kanyang pagkasenador sa politika, hindi po ako nagpapagamit. Iba po ako, hindi po ako Trillanes na mag-destabilize. I want stability in the government and in the present setup. Yan po ang akin. Hindi po ako naggugulo. Ang akin lang po ay trabaho lang ito na para lang mahinto yung leak. Wala po ako hidden agenda dito. Wala po ako ibang hidden agenda na pamagsakin yung rehimeng Marcos or sirain yung pagkatao natin Pangulo. Wala po akong ganong agenda. Cross my heart, hope to die. Kahit tamaan man ako ng kidlap. Ngayon, hindi po yan ang aking objective. Opo. Sige po. So, sir, panghuli po, nabanggit nyo, hindi ho ba, no, na parang doon po sa hearing, meron ako napakinggan po na ang hirap ng posisyon nyo, no? May mga DDS kaninyo na nagagalit sa inyo at paano po namin to dapat tanggapin? Kami po mga nag-oobserba, nanonood rito, nakikinig ng mga balita. Sa usapin po ng mayroon pong grupo na dalawang grupo po ito. No, na nasa gitna po kayo at parang you're caught between the devil and the deep blue sea situation dito. So, ano ho ang inyong mensahe po sa amin lahat? Sa mga nakikinig po sa amin, nasaan man po silang panig o bakod ng politika? Well, kung saan bakod magandang politika sa ngayon, no? Please spare my committee from politics. Itong ginagawa po namin ngayon, we are trying to be very objective. Ang objective ng aming hearing is para mahinto na itong mga PDEA leaks na ito. Kasi yun nga, napaka-sensitibong mga dokumento ito, mga classified documents na hindi dapat napunta sa kanino-kanino lang. So yun po ang objective namin. So kung both sides of the coin ay galit sa ginagawa ko ngayon, it goes to show Ted, na wala akong pinapanigan. Nandiyan po ako sa gitna. Kasi galit sila ang dalawa sa atin, both sides. So, nandiyan natin sa kita. So, anong objective natin? Be objective palagi sa ginagawang hearing. Kung tayo magpapadala sa mga emotion on both sides. Basta trabaho lang po ito. Wala po tayong hidden agenda. So, yan po ang ibig sabihin. Pag hindi masaya yung dalawang panig sa ginagawa mo, ibig sabihin, wala kang pinapanigan sa kanila. Then, you fail to please them.